Panibagong araw at panibagong pag-aasikaso nga ulit mga mamis, kaya ngayong araw tara't samahan niyo ulit ako magluto dito sa aking munting kusina. Adobong manok nga ang ulam namin ngayong araw mga mamis. Ewan ko ba mga mamis, pero hindi ko rin talaga alam bakit lagi nasasaktuhan sa tuwing magsasama ako ng luto ulam sa mga vlog ko. Kung hindi tinola, adobo lagi ang naluluto ko. Dahil nga palagi naman or madalas naman na makita nyo na adobo ang niluluto ko sa mga vlog ko, hindi ko na nga masyado ipapakita sa inyo kung paano yung way ng pagluluto ko neto dahil baka mabash nyo lang ako. Charot! Hindi, alam ko naman kasi mga mamis na walang babae ata ang hindi marunong magluto ng adobo dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang toyo sa utak. Charot! So anyway mga mami, sa tapos na ako magluto ng adobo, hindi na pala ako nagsaing kasi may natira pang kanin at marami-rami pa naman yon. Magsasaing na lang ulit ako kapag kinulang. Ininit ko lang yung kanin kasi nagugutom na si Atina at kakain na siya. After ko naman magluto ng ulam, ito nga tinulungan naman ako ni Daddy na asikasuhin itong mga ipapak ko na mga order, na mga sabon, pati na rin sunscreen. Yes mga mamis, meron na ulit akong stocks ng sabon ko sa mga nag-aantay na magkaroon ulit ako ng stocks, lalo na sa mga naubos na yung mga nakaraang binili nila. Ito nga mga mamis, meron na ulit. Ilalagay ko na lang ulit yung link dyan sa comment section sa baba. Itong mga iba dito mga mamis ay puro repeat order na. Yung iba inantay talaga ako na magkaroon ng stocks na sabon, tapos sinabay na rin nila yung pag-order ng sunscreen. Nakakatuwa nga mga mamis kasi yung iba dito bago sila mag-order, nakaka-chat ko pa, sasabihin nila, Mi, wala ka ng sabon, naubos na yung stocks ko, tapos sasabay ko na rin mag-order ng sunscreen para isahan na lang. So anyway mga mamis, fast forward na tayo. Tanghali ng mga oras na yung kanina, ngayon naman ay mga gabi na to. Nakalis na si Daddy, nadala niya na lahat ng mga parcel na yon, nilalagay niya na yon sa drop-off point para nga matanggap nyo na agad. Sunod ko namang gagawin dahil nga hindi pa naman ako inaantok at bored na bored ako, itong at bubuin ko na itong puzzle na binili ko. Charot! Kung nakita nyo naman kanina, pinagtatanggal ko na yung mga damit doon sa kwarto ni Atina sa wardrobe. Kasi nga mga mamis, yung wardrobe na yon, binili ko pa yon last year. Tapos hindi pala siya okay pag mabigatan na yung mga ilalagay na damit. Pang mga mag-aanan lang pala siya kasi pag masyado ng mabigat, natutupi o na puputol na yung pinakabakal. Kaya ngayon, bumili ako ng bagong pagkaka-estresan ko kasi pagbukas ko netong parcel na to, wala siyang manual mga mami. So ang problema ko, paano bubuin to? Mahina ang utak ng mamshi panay nyo. So dahil wala nga tong manual mga mamis, ang ginawa ko, binalikan ko yung pinagbilhan ko neto, tapos chinek ko yung mga picture niya. Nakita ko doon na merong picture ng manual, kaya naman sinave ko sa cellphone ko, tapos ayun yung pinaggayahan ko. Actually mga mamis, hindi talaga to damitan. Sa iba talaga ginagawa nila tong pantry, yung iba naman ginagawang stockan ng mga parinda nila. Pero ako mga mamis, ibahin nyo ako kasi ang plano ko dito, gagawin ko talaga tong damitan namin at wala nang urungan. Kasi ito lang naman yung kinaya ng budget ko. Joke lang mga mamis, kung pipilitin ko naman talagang mag-ipon ng pambili ng damitan na maayos, kakayanin naman talaga. Pero ako kasi, mas ganito talaga yung prepare ko na damitan namin ni Daddy, lalong-lalo na nga ni Daddy. Kailangan kasi talaga kay Daddy mga mamis, yung damitan niya ay open lang para mas madali niyang makikita yung mga kailangan niyang damit. Kapag Durabox kasi mga mamis, kakalkalin niya pa sa ilalim o di naman kaya kapag mga aparador, ganun din kailangan niya pa din kalkalin. Kaya mas pinili ko na lang na ganito yung open para at least nakikita niya agad kaliwat kanan, sa ilalim at sa baba. Alam niyo ba mga mamis, 2 linggo na ata simula nung binili ko tong magiging bagong lagayan namin ng mga damit namin ni Daddy. Pero ngayon ko pa lang talaga siya binuo kasi nga kinondisyon ko pa talaga yung katawan ko dahil ganito kadami nga magiging kalat dito sa loob ng bahay kapag sinimulan ko to. Tsaka plano ko na rin kasi talaga na ibahin na yung ayos dito sa loob ng kwarto ni Atina. Babaguhin ko na yung ayos ng higaan niya, yung ayos ng damitan niya, pati yung magiging lagayan ng damitan nga namin ni Daddy or damit namin ni Daddy. Bali nung nabuo ko na nga yung binili ko na lagayan, ang ginawa ko, nilabas ko na lahat ng mga gamit dito sa kwarto ni Atina, tapos nag-vacuum lang ako, nagwalis, tapos nagbasahan na rin, hindi ko na lang naisama dito sa vlog. Then pagkatapos nun, isa-isa ko na nga ulit ipinasok itong mga gamit ni Atina. Sinimulan ko sa damitan niya, sinunod ko yung higaan, tapos sinunod ko na nga itong binili kong magiging lagayan ng damit namin ni Daddy. Nahilo na nga lang itong stante na to kasi paikot-ikot ang ginawa ko dito kasi nga pinag-iisipan ko kung anong ayos o kung anong pwesto ba ang gagawin ko dito. At napagdesisyonan ko na ganito na nga lang yung ayos nitong magiging bagong lagayan ng damit namin ni Daddy para nga pagbukas si Daddy ng pinto, makikita niya agad yung mga damit niya. Nagpatulong na rin pala ako kay Atina, siya na
pinag-ayos ko nung mga unan niya dito sa higaan niya. Tuwang-tuwa si Athena ngayon mga mami sa ayos ng bago niyang higaan. Sabi nga niya parang naalala daw niya yung sa Laguna pa kami nakatira kasi parang ganoon daw yung pwesto ng higaan niya. At dahil tuwang-tuwa na nga si Athena sa ayos ngayon ng higaan niya, final na ito na yung bagong ayos ng kwarto niya. Kaya naman ito at isa-isa ko na rin ipinasok yung mga damit ni Daddy para nga may ayos na dito. Ganito yung sinasabi ko sa inyo mga mamis na ganito yung gusto ni Daddy na ayos ng kanyang mga damit. Yung makikita niya talaga lahat, hindi niya na kailangan magkalkal. Bali, ang gagawin ko na lang dyan mga mami, sa ilalagyan ko na lang ng harang sa pinakalikod para naman hindi masyadong kitang-kita si Athena sa loob. Pagkatapos kong ayusin yung mga damit dun sa loob, sunod ko namang ginawa, inilabas ko na nga itong wardrobe para nga paghiwa-hiwalayin na para kinabukasan may tapon na. Nung mga oras pala na to mga mami, sa alas 3 na ng madaling araw, malapit ang muwi si Daddy galing sa trabaho niya. And finally mga mami, ito na ngayon yung ayos ng kwarto ni Athena. O diba mas maganda, pagbukas si Daddy, nakikita niya agad yung kanyang damitan. At bukod doon natatakpan na si Athena. At mas lumuwag mga mamis yung ayos ngayon ng kwarto ni Athena, hindi gaya dati. Kung matagal na kayong nakafollow or matagal na kayong nanonood sa mga vlog ko mga mamis, alam nyo kung ano yung dating ayos ng kwarto ni Athena. Hindi ko na lang kasi na-videohan or na-picturean yung before, kaya ito nang after na lang ipapakita ko. Pinakapaanan ng higaan ni Athena mga mamis, andito pa yung mga ibang gamit na walang maayos na lagayan. So mag-iipon muna ulit ako dahil hindi naman talaga ganun kadali bumili ng mga bagay-bagay na gusto mo. At pag nakaipon ako, bibili ako ng mga maayos na lagayan para may paglagyan na yung mga yon. Pero pansamantala nga mga mamis, dun muna sila habang ako ay nag-iipon pa. Tapos pag okay na, ibibili na ako ng mga maayos na lagayan. Sa kotse naman ni Athena mga mamis, plano kong bumili ng bed frame. Pero syempre hindi muna agad-agad kasi napakarami talagang bayarin buwan-buwan. Kaya tiis-tiis muna.